Huli nating basahin ang ating nag-aaralan. Sa Ephesians chapter 6, 10 to 17. Sasadyain kong basahin ulit mga talatang ito para mas taliwa. Sa kahuli-hulihan, patuloy kayong magpakalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang lakas. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma ng Diyos upang kayo'y makatagal laban sa mga pakana ng Diablo. Sapagkat ang ating pagkikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihan di nakikita at nagahari sa sanlibutan sa kadiliman ito, laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. Kaya't 13, kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo'y makatagal sa araw ng masama. At kung magawa na ninyo ang lahat, ay tumayong matatag. Kaya tumindig kayo na ang inyong mga baywang ay nabibigkisan ng katotohanan, nasuot ang baluti ng katuwiran, at nakasuot sa inyong mga paa ang pagiging handa para sa ebanghelyo ng kapayapaan. Kasama ang lahat ng mga ito, taglay ninyo ang palasag ng pananampalataya. Nasa pamagitan nito ay inyong masusumpo ang mga nag-aapoy na palaso ng masama. Last verse. O taglay ninyo ang helmet ng kaligtasan, ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Let's pray po. Alam namin, Panginoon, kami ang kinakausap mo sa mga talatang ito. Salamat ng salita mo pa rin ang siyang gabay, pagkain ng aming mga kaluluwa. Hinihiling namin sa inyo, Ama, dahil sa kasanayan namin ang pakikinig ng iyong salita ay palambutin mo ng aming mga puso. Suriin mo po kami at balutin mo kami ng iyong salita. Muli, buksan mo aming pangunawa, lalong-lalo sa panahon namin ito, kailangan namin ng katotohanan. Kasi magpapalaya sa amin. Gawin mo kaming mababa sa inyong harapan. At sa aming pagkikinig, masumpungan namin ang iyong salita ay pagkain na kailangan namin ito para sa kalakasan at kalusugan ng aming mga buhay espiritual. Amang Diyos, tinatagubilig ko rin ang aking sarili dahil di po ako karapat-dapat. Subalit sa iyong biyaya ay hayaan po niya na masabikla ako ang iyong salita ng may paggalang, ng may pagsamba at pangangayo pa sa inyong harapan. In Jesus' name we pray. Amen. Na-forward ko ba sa iyo, Rose, yung title natin? Hindi ba? Sa araw na ito, re-review lang tayo. Hindi tayo lulukso dun sa verse 16. Kasi napakahaba natin ang pag-aaral dito. Baka sumemplang tayo. Sabihin mo, dali nating makalimutan.
knowing yung ating kalikasan, yung nature ng tao. Pagdating sa spiritual, ano siya, mabagal siya. Kaya nga, biblically speaking, kahit si Pablo ay paulit-ulit siyang nagre-remind sa kanyang turo, even si Pedro sa kanyang sulat. Hindi sila nagsasawang ulit-ulitin yung kanilang sinasabi, yung mensahe. So, ganoon din tayo. So, nilagyan ko ng pamagat yung aking sermon. What we have learned about Christian warfare. Wala siyang question mark. Tama ba yan? Okay. Ako sure, nung pinagdanabulan mag-aral kayo, Christian warfare, yan sure. Pero, meron bang naimbak na kaalaman tungkol sa bagay na ito? Ibig sabihin, hindi man natin maalala lahat, at least meron tayo maalala. Remember, tayo nasa Christian warfare. Ngayon, bago yun, muli kong hahalungkatin sa inyo itong aklat ng Ephesians. Okay? Yung book ng Ephesians, para sa akin, ito yung pinakamalalim na sulat ni Apostol Pablo. The most profound book. Lahat ng epistles ni Apostol Pablo. You may agree or disagree, pero kung kayo estudyante ng Bible, ang aklat ng Ephesians ay malalim. Bakit ko nasabi ito? Well, kasi dito yung masusumbungan yung na ang Kristiyano, bago pa itinatag ang sanlibutan, sa tingin ng Diyos, nandiyan na. Magiging observant lang kayo. Ano nyo, pag nagbabasa kayo ng Bible, maging observant kayo, makikita ninyo ang tinuturo ng bawat aklat para maintindihan natin at maipamuhay. Kasi ang iniwala ko, istong niya may talaga kaintindihan yung Bible, may ang pagkabi. You cannot. So, napakahalaga yung meron tayong understanding, inuunawa natin. Alam niyo yung mga nakikinig ng sermon na talagang nako-concentrate at nag-chat yung nakikinig. May may bunga yun, darating ang araw. Pero yung nakikinig ng sermon na hindi pinag-aandaan, darating araw pagdating ng pagsubok, hindi makakatayo yun. Believe me. Basta kung ano talagang itinatanim mo, darating ang araw, sasabog sa mukha mo yun. At yung nangyayari sa mga politiko natin ngayon, na hindi pinag-isipan yung mga ginagawa nila, yung mga sinasabi nila. Dati ngayon, sumasabog sa mukha nila. Yung nananagot sila sa kanilang mga ginagawa. At principle talaga ng Bible yon, ano man ang iyong itatanim, yun ang iyong aanihin. Remember that. Pag ikaw ay masikap sa iyong buhay, mananampalataya, aani ka. Kapag ikaw ay careless, tamad, at pabaya, aani ka. What I'm trying to say, life in this world is a very serious thing. It's a very, very serious thing. Ang buhay sa mundo. So, tingnan natin ito. Merong dalawang bahagi ang aklat ng Ephesians. At burida kayong i-remind, yung libro ng Ephesians, sulat siya ka rin Christians, ka rin Kristiyano. Ako inuulit-ulit ko sinasabi siya. In Bible, hindi siya sulat sa mga unbelievers. Ang Bible ay sulat lamang sa mga Christians. Kasi nga, walang hinihintay yung unbeliever, kundi siya magsisisi, biyatulan niya mo Kaya kung halimbawa lang, meron dito na hindi Christian,
para kay Remy. Okay? Nulit ko kung hindi ka Christian, ang Bible ay hindi para sa iyo. Maliban kung magsisi at tanggapin si Kristo. Ngayon, kung Christian ka, kung believer ka, remember, ang Bible para sa iyo. Kaya nga ito, boring sa iba eh. Hindi pinakikinggan ito. Walang dating ito, walang gamit ito sa iba. Kasi nga, ang Bible, hindi siya para sa lahat ng tao. Okay, kasi ito salita ng Diyos at ang Bible ay hindi lamang tungkol sa tao, hindi tungkol ito sa Diyos. Okay? Kaya nga makikita ninyo, yung magbabasa nito, yung mga taong pinakakuha ng Panginoon. Kaya nga, kapag Christian ka, in a biblical sense, ang aklat na ito ay sa iyo. Ngayon, bigyan ko yung dalawang puntos na mahalaga na dapat yung maintindihan sa Book of Ephesians. Nasabi ko po sa inyo kanina, ang Book of Ephesians is the most profound, malalim sulat ni Apostol Pablo. Kala ko dati Romans pero hindi pala pag pinag-aralan mo. Yung unang bahagi ng Book of Ephesians, part 1, covering chapters 1, 2, 3, ay tinutukoy yung tinatawag na the believer's wealth in Christ. Wealth, kayamanan. Wealth. Kaya nga ito sinasabi ng scholar, Switzerland ng Christian Ang Book of Ephesians. Please, Dave, can you please, karang mong kanta dyan Okay. Pag binasa ninyo yung chapter 1, chapter 2, chapter 3, ng Book of Ephesians, kung Kristiyano ka, makikita mo, yung tatlong kabanatang yon, ito yung tinatawag na the believer's wealth. Gano'ng kayaman ang Kristiyano? Okay. Believer's wealth. Kaya nga yung opening verse ng chapter 1, verse 3, nakasulat doon. Pwede maglagay? Ephesians 1:3, this is the opening verse of this part 1. Ganito yung masusulat natin. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoon Jesucristo na siyang nagpapala sa atin kay Kristo ang bawat pagpapala espiritual sa sangkalimitan. Okay. Siyempre, pag sinabing Kristiyano, na kay Kristo, ang tinutukoy dyan, the positional reality or nature of the Christian life. Yung pamong dapat ang gawan lagi, pag tayo ay Kristiyano, bago ang lahat, gusto nating makita, tiyak ba tayo na kay Kristo? Yun. Tiyak ba tayo na kay Kristo? Okay? Tiyakin natin yun. Kasi nga, ang Kristiyano ay isang tao bagong nilalang kay Kristo. Reality yun, experience yun. Hindi yun theory, hindi yun doctrinal lang, hindi experience yun. Experience sa buhay mo na si Kristo ay nasa iyo at ikaw ay nakikita. Experience talaga yun. So anong Kristiyano? Biblically speaking, spiritually speaking, ang Kristiyano ay mayamang tao. Ang Kristiyano ay pinagpalang nila lang. Hindi lang sa panahon ito. Hindi sa panahon darating. Istong linawin yung Kristiyano ngayon kayong kayamanan ay yakit. Aking kayamanan ay kedi.
Siguro sa lahat ng lalaki dito, baka ako pinuplo. Siguro, ano naman, pag ang pastor ka, magbabala lalaki ka, wala naman yan kang manyan. Yan yung utak Pilipino eh. Pag ang pastor ka, akala mo, lagi kang umihingi. Supposed to be, ganun talaga. Pero kung pinag-uusapan, a Christian life, I am a rich man. I am a blessed man. I know that. Hindi ako marinig sabihin kayo. Ekwalo kayo. Kristiyano ko. Hindi lang sa pangalan, hindi sa buhay, at karansan. I am a Christian. Period. I know my position. I know whom I have believed. Clear ko ka rin. Hindi ako naghahabog sa aking sarili. Hindi. Di ba, meron tayong awitin, and now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Kantayang born again talaga ito, Lord. Okay? So, the believer's wealth, the part 1. Pero yun yung part 2. Chapter 1 to 3. Chapter 4, 5, 6. Ano yun? This is the believer's walk in Christ. Okay, ang Kristiyano, posisyon. The positional reality. Ang kadwa, practical yun. Nung nga ka-practical kayo, ka-Christian. Kung nagdadala ka ng Bible, nakaupo ka lang dyan, nakikinig, kahit lagi ka nandyan, kung sa iyong pang-araw-araw na buhay, ay walang application. That's not the Christian life. So, ang Christian, first is positional, the doctrinal, then kadwa, lakad yun. Tingnan niyo yung 4:1. The opening verse of chapter 4, verse 1, this is the believer's walk in Christ. Ano yun? Kaya ako, sabi ni Pablo, nabilanggo sa Panginoon, ay nagsusumamo sa inyo na kayo lumakad ng nararapat sa pagkatawag sa inyo'y itinawag. Akit kay Paul Kenny, I urge you. Kasi dahil sa tigas ng ulo natin, kailangan talaga itang nahirap kang magsumamo po kayo. Bakit sabi ko kayo? Hindi yan? Nagsusumamo ako sa inyo na kayo'y lumakad. Basta lumakad, ali, to walk worthy. Kayo'y lumakad ng nararapat. Pero sabihin dito, Kristiyano ka, patunayan mo yan lakad mo. Kung makikita nyo, ang tanungan sa buhay, hindi naman yung marami tayong alam lamang eh. Hindi naman yun. Sa Bible, ito reading ko. Ito yung tanong sa buhay, how do you live? How do you live? How do you live? Paano ka nabubuhay? Ano yung nasa puso mo? Ano ang vision mo? Anong galaw mo sa buhay? Anong pinto mo? Anong tenor? Saan umikot yung buhay mo? How do you live? Alam kong gano'n talaga. Sabihin ng Bible, paano ka nabubuhay? Sabihin ng Bible, na kayo may manggagawan. Di ba gano'n? Di ba maraming gano'n? Talang yung Bible. May argumento sa Bible. Hindi lang yun eh. Ano yun? Nabubuhay ka ba? Ipinamumuhay mo ba? Di ba? Buhay ng Espiritu Santo. The fruit of the Spirit. How do you live? How do you live? Muslim ko, Katoliko ko, born again ko, Methodist ko, Baptist ko, okay? But how do you live? Kaya nga dyan, walk worthy.
Nagsusumango ako sa inyo na kayo lumakad ng nararapat. Kasi may mga Kristiyano lumalakad, hindi nararapat. Ito nararapat. Walk worthy. Parang ganito lang. Ang mahal ng pagkatubos sa inyo, ang mahal ng presyong ipinabili sa inyo, so glorify God in your body. Balang din mo sa magalis ba? Sa limay niya itong bagay, may kamal. May lele, may ingatan. Parang ganun lang. Alam mo, relo. Halimbawa sa akin, pag mahal na mahal ang pagkabili mo, iba yan sa ordinary. In Kristiyano, ordinary yung tao. That is the point. Sa'y tinubos ng mahal na dugo ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga sabi ng 1 Peter, the precious blood of Jesus Christ. Ngayon, dahil mahal ang pagkakabili mo, gawin mong karapat-dapat. Yung sarili. Kaya nga, pag lumarga ka dyan, umabante ka dyan, pag binasa mo, yung Ephesians chapter 4, 5, 6, makikita nyo yung salitang lakad. Ano yun? 4:1 ng Ephesians chapter 1, walk in unity. Balik sa mga, nung kyan church, masanting gagawan, makisametong nga. Kailangan meron talagang pagkakaisa. Walk in unity. In unity. Di ba ano ang bagay na pag-usapan? Kung tama, tumitibay ito kapag ginagawa niyong lahat eh. O ako kaya kami, mo karakaling bulong. Mamalis ka, mamalis mo yan. Tatay ako. Naiwan sa amin ang laki. Malaki-laki yung lupa. Kaya ang dahil puno. Pag ako nag-iisang nagwawalis, hindi ko maiwasan talaga eh. Siyempre, testimony ko. Mag-preach ka, waring mag-preach, kaya malinis yung paligid mo. So, tinitira ko yun. Kaya lang, pag walang tumutulong sa akin, hirap na hirap ako. At pag pinupuntahan ako ng mga taga-Betis, tutulungan ako, ang laking ginakawa sa akin. Mga balis ko mga kanya, rinig ka. Ang laking ginakawa sa akin. Ganun din, pagtulungan tayo sa church, ano bang bagay, talagang kailangan ng sakripisyo yan. Tumitibay. Meron kayong pagkakaisa. Okay. Atin kayo, Bible reading yan eh. Baka naman nagpapabaya kayo sa inyong Bible reading. Meron tayong ginawa. Actually, gawa nito. Makasawap ng kanina nung kaya bali. Faithful ka, babasa mo yun ng iyong Bible reading. Makasawap ng kanina. Tapos halimbawa, meron tayong time for worship. Ako, excuse ko rin talagang ano ko ba yun. Hindi ako talaga makarating sa oras dahil pagdating ko dito, sabi ko, pati bulati ko linwal na kasi may ulisak na updates. Kanina pa ako doon. Kaya pagdating dito, apong-apo ako eh. At iniisip ko yung nag-aantay sa akin ng mga talaga. Kaya hindi ako makarating sa oras talaga. Excuse me for that. Kung ganitang masisira ang oras mo, biyasa. Katutuwa yung spiritual tao, yung punctual. So, baka isabog na sumukha ako yan, pati ka, di marating sa mga libo, yung kondisyon ko po. Okay. Karin po yan, nakakapagkamay eh. Pagkatapos ng pulpit, bagsak na, tuloy-tuloy nun dito. O tamang, tampulari ka ako ka rin, mo yung taso yan. Tapos ulit ito, lalagari ako, mayroong men's fellowship doon. Tapos dito. So sometimes, para hindi kayo matisod, kaya minsan hindi ako punctual sa oras. Dating ko dito talaga pagod na ako. So, ang dahilan. Pagdating ng chapter 5 ng Book of Ephesians, verse 1, walk in love. Yan ang sabi dyan, lumakad kayo sa pag-ibig. Pagdating ng verse 8 ng chapter 5 ng Book of Ephesians, ito rin sinasabi, walk as the children of light. Okay, yan ang ibig sabihin ng gawin yung karapat-dapat, hindi kayong lakad. Walk in love, walk as the children of light, bilang anak ng liwanag. Pagdating ng verse 18 ng chapter 5, sabi niya, walk wisely
Huwag kayong maging mangmang. Hindi lumakad kayo ng may katalinuhan, ng may kahusayan. Okay, na bakit po ito ganito? So, sinasabi ko po sa inyo, para makita ninyo, pag sinasabi nating faith, tiyak po yan, may bunga po lang nito nagawa sa buhay natin. Okay? Pag faith, ang tulak niyan ay works. Okay? Para mapatunayan natin na ang ating faith, genuine, may works. At yung works, lumalakad ka talaga. Nang nararapat. Nang nararapat. Ngayon, ito rin sa Book of Ephesians. Madalas natin itong pasyalan. Tingnan. Unawain natin ang sinasabi ni Paul sa chapter 2. Sa natin doon. Okay. Sa chapter 2, ito mga pamosong talata sa verse 8. Dito, sasangayin tayo dito. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas. Yes. Sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Lord. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Okay? That's correct. Pero kadugtong nito yung verse 10. Ayan, yun. Sabi niya rito, sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa. We are His workmanship. Workmanship. The handmaid of the Lord. Okay, pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus. Ano yun? Orang nila born again. Dahil born again, ilang peka-best ng gawa ng ginugay niya ito. Kaya nga, 1:17 ng James, makikita niyo doon, ang mga Christians ay tinawag silang first fruits. The first and the best creation, the new creation in Christ. In Cristiano, every born-again believer is a masterpiece of God. Paano yung obra maestra? Kaya gawa mo, hindi ka magaling. Bagamat ang nilikha ng Diyos lahat perfect, pero yung pinakamagaling ng gawa ng Ginoo, sabi, pinakamahusay na gawa, yung mga Kristiyano kay Kristo Jesus. So sa lahat ng bagay na mag-ara, lahat ng galing ng Diyos, and I say that with reverence, ay binuhos niya para gawing bagong nilikha ang Kristiyano. See? Yan, pag sinabing workmanship, ano yun? Okay. Now remember this. Yes, we are not saved by good works, but it is equally true that we are saved for good works. Well, hindi niyo? We are not saved. Please listen. We are not saved by good works, but we are saved for good works. Ibig sabihin nun, hindi ka nilaligtas sa mabubuting gawa, pero iniligtas ka para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos. Alam niya po yan, na inihanda na ng Diyos ng una pa upang siya nating, lakaran. So, nating Kristiyano, dugo, yung Kristiyano, nung labende, pabibigay kay faith. At ang ibig sabihin ng faith? Lumalakad siya sa Panginoon. Mo Domingo! Ali, Alberto!
We walk by faith, not by sight. Lumalakad siya sa Panginoon araw-araw. Yan ang faith. You demonstrate your faith by your works. Kaya nga, ang sabi ng Bible, James chapter 2, 14 to 26, faith without works is what? It's dead. True saving faith will always result in good works. That's why kung alam in Kristiyano, mag-grow na ako. Kristiyano, aktibo yun. Ako din lalawin ko rin ang matuwang Kristiyano. Madalas sabi sa akin sa Betis, dati po mapahidi yan. Kanina, 30 years ago, mapahidi yan. O ngayon Dati po magsalita kayo, kikiyak yan. Ngayon, panakulan mo na, ibig ng kiyak. Ito yung message sa puso. Sabi natin yung Ginoo, likuan hingi ang first blood, sukar ka na. Masyado kang maligamgam. Kagyan kaya soft drinks. Inuman mo yung marimula, iluwal mo eh. Yan yung Christian supposed to be. Hindi ka malamig, ka masyadong marimula eh. Kaya mo mapali. Sabi ng Panginoon, isusuka kita. You have forgotten your first. Dati ano ka kahambol. Ngayon yan, kinakasago. Check mo ito. You check that. Kung in a sense, yung maging successful ka in business, nung Christian ka, dapat the more na successful ka, the more na humble ka. Nasa yung lahat, pero parang wala pa. Ano yun? Ito yung sinasabi ko sa inyo. Iniligtas tayo ng Panginoon para gumawa. Na inihanda na ng Diyos, dapat din yung lakaran. Di lakad yan o hindi, ganito naman pala yan. Palalim ng palalim yung journey, yung paglalakbay ng Kristiyano. Kanina lakad, puro lakad. First, sabi ko sa inyo, ulitan 1, 2, 3 chapters, the believer's wealth. Napakayaman ng Christian. 4, 5, 6, the believer's walk. Pagdating ng 6, hindi na lakad gera na Ito yung minagasaban natin. Ito yung sagot ng Ephesians. Na ang Kristiyano, hindi lang siya lumalakad, hindi siya isang mandirigma. Siya isang sundalo. Yung ulit po, binasalaya. Hindi naman sa akin galing ito sinasabi lang ng Bible. Sa kahuli-huli yan. Finally! Hindi pa ako tapos. Balaw sa ng Paul. Okay, yung nilakad yun. Ito yung dapat yung gawin. Pero hindi pa ako tapos. Hindi pa ako tapos. Finally, na ang Kristiyano, hindi lang siya mayaman, hindi lang siya lumalakad, kundi ang Kristiyano ay isang mandirigma. Lumalaban siya, Panginoon. Sabihin ko nga kung yan Guli kayo nga experience yung power na ningin. Experience yung power na ningin. Kaya yung kapilan man, hanggang mo susulod, ining buong baluting pandigma na ni Diyos. Kaya experience yung balik. Experience. Ito yung sinasabi ko sa inyo. First key, siyempre po na yung ako, manwala ko po. Makalunos ka po. Ang Kristiyano ka, makalunos ka. Bakit? Kasi yung overcoming yung kahinaan mo Kaya At naawa ko minsan, although Christian siya, hindi siya dapat kaawaan. Pero naawa kasi the same sin yung tinatawag na besetting sin, paulit-ulit yung kanyang buhay. Umiikot lang doon sa buhay. Anong hindi niya makita? Alayang power rin kayang bin. At kaya bala ako sumpa yung Christianismo. Sabi ko kaya yung Kristiyano yung mga yung pekamalungot, diling tao kaya tumiti. Kasi narinig din niyo yung balitang wala nang gaganda pa Ano pa? Well, this is it. Para sa akin, ito yung sagot ng Ephesians. Okay, now. Kinabalikan lang natin
Boss Mark. Allowed ko ba ako? Nakasumpay lang ko nito. Okay. Ilang minutes? Ilang minutes? Ilang. Okay. Yan. Hindi ako sisihin, ha? Si Martha lang. Sisihin, no? Anyway, siguro, susungkit ako ng isang talata dito. Okay. Sabi natin sa ating title, ano ba yung title natin? What have we learned? Yes. What we have learned about the Christian warfare. Kahit paano, meron tayong natalakay. Ito yung gusto ko makita natin. Okay? Sa lahat ng ating ginagawa, unahin natin, kaya nga tama yung si Paul sa kanyang sinabi, nasa verse 12, yung key. Ano yung key niya? Sa kahuli-hulihan, patuloy kayong magpakalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang lakas. Ano yung expound nito? Makinig ka, Christian, ha? Makinig ka rito sa sinasabi. Ang Kristiyano, anaya lakas ng kanyang sarili. He has no strength in himself. Remember that. Okay? Kung malakas, kayo malakas. Okay? Pangalawa, kailangan na ba ng Kristiyano ng kalakasan? Oh, yes. Yes. Hindi yung naglakas-lakasan ka lang, pero talaga kailangan mo ng lakas. Aliwa itang maglakas-lakasan ka mo. Di ba maraming gusto nga maglakas-lakasan lang, pero kailangan malakas. It's supposed to be. So, kailangan natin ng lakas. Ngayon, ano sabi ng Bible? Be strong in the Lord. Now, sining malakas agwang sa talatang ito, ay sa talatang ito. Jesus Christ. Jesus Christ, ay amo mighty, nung iya yung almighty. Si Jesus Christ, buri ko mag-abide daw, mag-sentro tamo kung Jesus Christ. Si Jesus Christ ay Lord. Pag sinabing Lord, Lord siya ng lahat ng bagay. Biro, pati bilang ng buhok mo, alam niya. Alam niya nangyayari siya, may control ng lahat ng bagay. Alam niya ang iniisip mo, alam niya problema mo, alam niya stress mo, alam niya kahirapan mo, alam niya ang puso mo. Kasi He is Lord eh. Be strong in the Lord. Siya yung pinakamataas. Kaya sabi nga na Matthew 18:28, lahat ng authority at kapangyarihan ay binigay na sa akin. Sa lupa, sa langit, lahat. So, kaya nga ngayon, pwede kang humayo eh. Pwede kang mag-share ng gospel. Kanino ito? Biro mo, halimbawa, Kuya ni Marcos, ito yan, Presidente Marcos. Pwede yung share ng kayong gospel? Yes. Presidente eh. So what? Saan galing yung authority mo? Jesus Christ, yun eh. Sa lahat ng nilalang, sa lahat ng kinapar, kahit sinong tao, ay meron kang karapatang i-share ng gospel. Why? Kasi lahat ng authority sa Kanya. So sabi niya, at bautismon sila sa pangalan ng Ama, sa pangalan ng Anak, at ng Espiritu Santo. Imagine na dito, bautismon mo yung tao, ilagyo ng iba, limatanggap na yung nagsisiyo. Try God. Saan galing yung authority mo? Kay Jesus Christ. At sabi niya, sa 28:18, turuan niyo ang lahat na sumunod sa akin. Ako, susunod kay Jesus Christ. He is Lord. Alam niyo ba kung bakit sumusunod tayo kay Kristo? Siya yung Panginoon. Alam mo yan? Hindi. Communion. O dagaman tayo. Ano ba yan? Ano yan? Biscuit lang yan eh. Tapos, katas. Ano simbolo ito? Anong meaning nito? Ano ba ito? Merienda? Ba't namin gagawin ito? Ba't tayo mag-action ng panahon? My friend, ordinansa yan. Gagawin ng Kristiyano yan bilang pag-aalaala sa kamatayan ng kanyang Panginoon. Ginagawa natin ito dahil niya nag-utos. At sino nag-utos? Naliway grade I am. Naliway ako. Naliway Eliseo, o Brother Raymond Kenny. Kung nino mong kinaiyan ali.
iniutos na yung Jesus Christ. At kung believer ka, gagawin mo yun. Bilang pagtalima at pagsunod sapagkat siya aking Panginoon. Okay? So, yun ang gusto kong maintindihan nyo. Kasi be strong in the Lord. At napakasarap basahin ng kasaysayan ng Bible. Nung dumating si Kristo rito sa mundong ito, naning gagawa na. Aber, lahat ng may sakit na lumapit sa Kanya, hinipo niya at gumagaling. Walang kahirap-hirap, walang hocus. So, karanta ka na, Pastor, aranasan ko yun ang hocus-pocus kayong magpagaling. Man, totoo. Kasi ka magtaka kasi tao na eh. Magpagaling niya ka no. Kasi yan, karakakuha experience kayo mga yan. Tugi-tugi mo rito. Hindi yan, naiintindihan ko, yung mga tao yun eh. Pero ang Christ, pag sinabi ng magaling ka, magaling ka. Doon niya rin Pastor America may skandalo. Nung kuya ka may galing yan, kaya Pastor masakit yung pumuri. Eh kung labang kita nalagay ko, wala yung manila. Ano bakit siya lagay nito? Sapagkat alaman itong power. Maliban kay Diyos. Pero yung Jesus Christ, lahat magaling. Hindi nga liwapin, alam naman kaya rin eh. Ang layo nila. Pag sinabi ni Christ, o sige, magaling na yan. I can faith mo. At a distance, kahit wala siya doon, dahil sa kanyang salita. Why? He is Lord. Hindi mo na kailangan pumarig ng Panginoon. Sabihin mo lang sa iyong salita, gagaling. Pati rin asan, nag-minister na kayo. Hindi kami makahuli ng isla ng Pedro. Luke chapter 5. Wala kayong mahuli pa nga. Sabi ng Jesus Christ, ihulog ninyo ang inyong lambat. Wala kayong mahuli, magdamagan. Imagine, season expert na rin yung fishers na sa rin. Na talagang walang huli. Sige, pero makanya naman, huli scenario yung nabuhi. Yung lambat ko. Inihulog. Ano nangyari? Halos magkasinsira yung lambat. Ano nangyari? Siguro ng Christ, kayo masan, parakap kayo. Kaya mo makanya? Kayong mga isda, magpahuli kayo. Sumunod kayo sa akin. Nakahuli sila. At doon nga nagsabi si Pedro. Diyan demonyo. Ikitla kaya tao mo rin. Pero pag narinig si Christ, lumalabas sila. With all His authority. Hindi ba? Why? He is the Holy One. He is Jesus Christ, the Lord. Siya'y Panginoon. When He was, nung niya tsukin niya itong iti, makanya niya yung gaya. Hindi nakadyakyanda nun. Biglang-bigla, may galburoting in dagat. Takot pa nga yung kanyang mga alagad. Akala nila natutulog si Jesus Christ. Ano sabi ni Christ sa kaligasan? Tahimik ka. At sumunod sa kanya. Nakikita ko. Ang mga alagad ng panahon na yun, hindi na sila natakot dahil sa kalikasan eh. Who is this? Ikitsiya po born na yan. Pag nakachok yung gino, hindi na nababago yung paligid mo. Aliwa yung babae tayo eh. Ika na eh. Asukad na yung Kristiyano, babaywan na yung paligid na eh. Babaywan na yung church. Babaywan na yung congregation. Babaywan na yung sitwasyon doon. Ali, kang magbayo. Antiting malalamad eh. Mo babaywan din. Oh, you cannot. Holy Spirit ko. Ikaw nga, hindi mo mabago yung sarili mo, ibabagoy mo pa yung tao. Shame on you. Kapag may relasyon tayo sa Diyos, hindi yung unang binabago ng Panginoon, yung circumstansya mo. Okay. Sino binabago? Ikaw. Testimony ko yung gabi. Pag mag-pray kayo, mag-intercede kayo. Pag-pray rin nga, Lord, decide me. Lord, deal with him. Change him. Search him. So, pag nga po, okay? Ito yung prayer mo. Pero hindi mo alam ang hiwaga. Higit sa lahat. Ikaw ang binabago ng Panginoon. Pinapatatag ka. Ginagalisay ka. Nililinis ka. Higit ka sa bulan. Kagawa na ka gusto. Kasi bolero ka eh. That's the point. So, nung makita yung
kumalma yung dagat. Tama yan, that's right. Who is this? Who is this? Kaliwanin yung dagat eh. Uy, kalita mo po. Iti pakyan na ni Diyos kaya katamo na mag-focus tamo. Who He is. He is God. He is Lord. The great I am. Kaya itong karimpayang masanting alag yung iglesia din ang buwing great I am. Come to think of it, great I am. Kung tabaligdaran niya, I am the great tayo. Biglang sabihin nun, yung Panginoon natin, siya yung I am. Control of everything. So be strong in the Lord. Ngayon, eto to ito sa sabihan ng Bible, na mapalad Jake, magtiwala kang Ginoo. 1 Peter 2:6. Wala bang magagawa ang Panginoon kapag ang isang tao ay nagtitiwala sa Kanya? Come to think of it. Di ba? Sabi ng Bible, the Lord's hand is not short. Ang kamay ng Panginoon hindi maikli para hindi siya makapagligtas. At hindi barado ang kanyang tenga para hindi siya makarinig. Siya yung Panginoon. It's Lord. So, makita natin sa ating Christian warfare, be strong in the Lord. Ibig sabihin, ang tinikaya kayo. Itong pinag-uusapan nating labanan, yari na yung Ginoo yan. Believe that? Yes. Everything is finished. Sinong linan niya? Nako. Eh, bakit babalik si Kristo? Para patunayan ng Christ, yung King of Kings and the Lord of Lords. Tapos na yan. Yan na yung drama. Kaya nga nabubuhay tayo ngayon, not for victory, but from victory. Ngayon, inilalaban natin yung battle ng Panginoon. Yari na. It's finished. Kaya nga, by faith. Ngayon, tayo ba ay nakikipaglaban at nakikipagbaka para managumpay? Ali, uling bigtagumpay in Christ. Battle ng Christ ini. Ngayon, nung ika, manuwala ka kayo, fight the good fight of faith. Kaya nga sabi nga, na inihanda ng Diyos, na inihanda niya noong pang-una na dapat nating lakaran. So, hindi ko rin ubusin ngayon, bago ko ubusin tayo ko na. Ibig ko sabihin dito sa bagay na ito. Itong ating pakipagdigma, ito sinasabi ng Ephesians na ito, in a way, parang isang bagay na ginagawa natin dahil sa ating pananampalataya. Pero sa lahat ng bagay ay tapos na ang laban. Tapos na ang boxing. Ano yun? Victorious na si Jesus Christ. Nagtagumpay na ang Diyos. Kaya nga, nililid tayo ng Diyos sa tagumpay, sa parada ng tagumpay ng Panginoong Yesu Cristo. Pero bakit nararanasan ko ito? Kailangan mo ma-experience ang labanan ito, ang tagumpay na ito, at doon sinusubok ang ating pananampalataya. Yan daw halimbawa, nung sabihin ng Panginoon, inilabas niya ang bansang Israel sa Ehipto, nung ibigay ang lupang pangako, ibinigay naman ng Diyos sa kanila. Oh yes. Pero, pagdating sa labanan, nandun pa rin sila, wala pa sila doon, nandun na. Naalala ko si Pharaoh. Sabi niya, talang pakawalan din, panagalandaan na. Nilabas na sila ng Panginoon. Ngayon, alam ba ng diablo na mayaman ka bilang Christian? Hindi? Alam niyo yun? Kaya nga super eh. Yes, alam masama doon. You are super conqueror. Hyper conqueror.
You're super kangaroo, super candy. Walang masama doon. Masama doon. Why? Sabi nga ng Bible, natatawa ako kay brother hindi sa akin sabi. Hindi akong tumingin. Ito yung message natin. We are more than conquerors through Him who loved us. That's the message. So, super conqueror ko? Yes! Diyan ka magiging ka namin yan Super edad. Ali ko po. Sabihin kayo po hindi kayo, bayo po ang aintindihan ng nanay po yung Kristiyano. Yan Nung lumabas ng Israelita, hindi ba hinabol sila ni Pero kahit alam niya natalo sila? Hindi ba? Alam niya na sila ay tao ng Diyos. Yan makwalta kayo. Believe that. Anong diablo kaya ka? Panwala mo yan, subukan na ka. Tapos iniisip niyo, pakakawalan ka ng diablo na basta-basta lang. Kaya nga labanan Kiniklaim mo yun, Christian ka, saved ka, napatawad ka. True. You are destined for heaven. You are destined for glory. You are destined for eternity. Alam niyo yun. Pero palagay mo, pakawala na ka. Hindi, gagawin niyang lahat ng bagay para yung pagkatawag ay mabalang. Kaya may trials. Pero, don't worry. Sabi ng Bible, sa lahat ng ito, you are more than conquerors. In Jesus' name. Ibig sabihin, siguro ay mapanwalan, kahit ako, lahat ng nangyayari sa atin, alam ng Diyos. So, ito yung dahilan. Ba't may labanan? Palagay mo, kayong kakwalta mo, anak ng Diyos. Kaya ka masuwak. Lan may hope. Pag maragul na yung gino. Paano yan hindi sasamba sa'yo? Pinagpala mo yung kanyang kamay. Kanyang pamilya. O sige, magagalo ng biyera, subukan mo Dito nilang Israelites. Ngayon, natsutahan kang Christian warfare. Ito yung dapat nating matutuhan. Mayaman ka, Christian ka, saved ka, napatawad ka, biro mo. Now, sa palagay mo, pakakawalan ka ng demonyo? Basta-basta? No, my friend. Pero, we have nothing to fear. Yung sasabihan ni Bible, do not fear. Fight the good fight of faith. Do not fear. Be strong and be very courageous, for I am with you. Yung panabiri ng Ginoo kaya kata, magpakalalaki ka, magpakatapang ka. Sabagat ang Panginoon ay nasa iyo. Siguro last verses pa mo, yung kikatang pa mag-aaral. Sa Romans. Mark. Paki-prepare lang yung first verse ng It Is Well. Pakiusa para mabilis lang. Lawin niyo po, 8:31 na po ni Romans. Ano sabi? Ano sabi? Ano nga ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Ano ba yung mga bagay na ito? Ano yung mga bagay na ito? Kahirapan. Yung pamumuhay natin sa mundong ito, suffering siya Okay? Sa mga bagay na ito, pagsubok, yung problema, mga bagay na ito. Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Who could defeat us? Diba pinag-aralan na yan? Kung ang Diyos kakampi natin, peace with God. Who could defeat us? Meron ba kayong alam? Wala. Ano pa naman ang job? That's why yung focus tama. Liwanag mo na yung job. Lungin yung Diyos. Then, sino siya na hindi ipinag-guide ang kanyang sariling anak? Hindi ibinigay dahil sa lahat
bakit naman hindi ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng bagay? Binigay si Kristo upang maligtas tayo, upang managumpay, upang mapatawad, at upang tayo ay makatakas sa hatol. Anong hindi ibibigay ng Panginoon sa atin? Ngayon, istong isipan niyo ini kay Jeremia, potanin, dalakota ko po yan, itang malita mo, kaisipan, kay karakter na ni Diyos. God is good. God is sufficient. He will bless you. God will bless you. Kung tayo tatalima, magpapasakop sa Kanya, we believe, dahil sa Kanya tayo humingi. Nangihingi na, ano man ang sitwasyon natin sa buhay, God is for us. God is for us. Nakakapigyan yung presidente mo. Ang pinigyan niya, yung Diyos ni Banua. Tapos sabi niya rito, sino magsasagdal ng anuman laban sa mga pinili ng Diyos? Ang Diyos ang siyang umaaring ganang. Intindihan niya po yun. Balo po yung Diyos ay nakataakaswan pa si Bayo. Once na ang isang tao ay na-justify, wala pa walang sana, kahit ang Diyos, I say this with reverence, ay hindi kanya kakasuhan. Why? Siya ang nagpalaya sa iyo. Paano na niyo kita? Siguro minsan, makanapat ang mga hinako. Ang pinag-uusapan natin dito is the positional reality. Ang buhay ng Kristiyano. Nakakampi mo ang Diyos. Importante yun. Tapos sabi niya rito, sino ang hahadon? This is the message. Si Kristo Jesus na namatay, siyang muling nabuhay mula sa mga patay, at siya rin nasa kanan ng Diyos na siya rin namamagitan sa atin. Sino ang makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Naintindihan niyo po ito? Now, bali yung laman na ganyan, aliwan ng Ephesians. Alam niyo, ang tinuturo dito the whole picture of life. The total life. Huwag niyong titignan kapag Kristiyano kayo, ang buhay niyo, itong araw na ito lang. O kahapon. O bukas. Lawin niyo hindi yung total picture. Ano yung total? The totality of my life. Victorious. Salvation. Okay? Now, dengali daw, yung dalawang dalagi, malas ko yan, problema yan, hindi tayo nga Christian. Pero yung Kristiyano, kahit na ano pagsubok niya ngayon, alam niya, ito'y pansamantala. Why? Simula nung tanggapin niya si Kristo, nagbago ang pananaw niya sa buhay. Ang Kristiyano ay isang tao na kung saan ay nagkaroon siya ng bagong pananaw sa buhay. Everything has changed in Christ. Anong babala mo sabihan na yakatan mo? Dati makanyang ko. Makalawi kaya sitwasyon, kaya problema, hindi wala. See? Bakit? Bagong relasyon ko sa Diyos through His Son, Jesus Christ. Ang hindi magbabago yun. Yes, ito yung nakikita ko, ito yung actual. Pero sabi niya, hindi ko tinitingnan ang buhay ngayon lamang. Tinitingnan ko yung future glory. That if God is for us, who can be against us? Everything is for a moment. Lahat ng sitwasyon natin sa buhay nito is just for a moment. Kaya nga, pag nilakbay natin ang mga talatang ito, kaya sabi niya, sino makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Yun na. Ano yun? Yan ang total life. Okay? Ang kahirapan ba? Ang kapigatian, ang pag-uusig, ang tagutom, ang kahubaran, o ang panganib, o ang talak, kaya nung nasulat, dahil kami pinapatay sa buong araw, kami itinuring ng tagot. Ngunit sa lahat ng bagay na ito, 37, tayo'y higit pa sa mga nagtatagumpay sa pamamagitan niya sa atin na umibig. Super conquerors, hyper conquerors, victorious people, more than conquerors. Sapagat ako naniniwala ng lubos kahit ang kamatayan man, ni ang buhay, ni ang mga health, kahit pati future, all the total life, the total picture.
Ang mga bagay na kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga may makapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman, ang alimpang nilalang ay hindi makapag-iwalay sa atin. Sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo, Jesus na Panginoon natin. If Paul, wala yung problema. Meron, kaya lang hindi niya tinitignan yung sitwasyon niya na hindi yung total picture. Eternity, spiritual na rin talaga yun. Meaning malalang, spiritual na ini. Bakit nagaganito si Paul? Bago na ang pananaw niya sa buhay. Everything, lahat ng bagay ay nakikita niya kay Kristo. Yan yung ating kong sinabi ng Mark, katang it is well of my soul. Pag tayo pray. Sisilipin lang natin, nakita ko lang yan eh. So, itong tingin yung verse 1 Hindi tayo kakata. Hindi mo na. When peace like a river attended my way. Pag ang lahat ng bagay, payapa. Di maganda? That's all right. Maganda eh. Lahat eh. Diba? Okay, that's all right. But wait a second. Wait a minute. When sorrows like sea billows roll. Kapag ang kalungkutan ay parang alon na humahampas. Now, ang nagsulat niyan si Spafford. Mayaman na tao yan. Okay? At magbabakasyon lang. Pero pagdating lang when sorrow like sea billows roll, namatayan siya ng 4 na anak na babae. Lahat ng kanyang kayamanan ay nag-collapse. Okay? Tingnan niyo lahat nagdagok sa kanya. At Christian ito. At matulungin. Kay D.L. Moody nung panahon niya. Walang alam kong history. Kaya lang, yung pananaw niya sa buhay, iba eh. Ano sabi niya? Whatever my lot, ano man ang sitwasyon ko, thou hast taught me to say, tinuruan mo ko, it is well with my soul. Folks, that is worship. That is exaltation. This is victory. See? Why? Iba na nga ang pananaw niya sa buhay. Ano nakita niya? The victory that is in Jesus Christ, the love of God that cannot separate me from the love of God. Naalim, no? Oh, yes. Now, anong kaugnayan nito sa Ephesians chapter 6? Binasa natin. Iyan, total picture. Yun yung sinabi na ng Ephesians, ito yung daily basis. Kailangan mong gawin. Halimbawa, gusto mo may experience yung power ng Diyos. Isuot mo yung baluti sa araw-araw. Iyan iba yan eh. Isuot mo yung baluti, yung sinturon, yung kalasag, at yung sapatos. Put on the whole armor of God. Itang ating kang aldol-dobye. O yung struggle, kaning tagunte. O yung experience. Isuot mo yun. Wag mo lang isipin, wag puro doctrine, may nagumpay yung Diyos. Ali, kanya kang biye. Sa buhay mo ay ipakita mo, demonstrate your faith on a daily basis, day-to-day basis. Last. Nakiusap ako sa inyo, Ulitin ko lang. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma ng Diyos upang kayo makatagal laban sa mga pakana ng diablo. Sapagkat ang ating pagkikipaglaban, hindi laban sa dugo at laman. Hindi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan. Laban sa may kapangyarihan, hindi nakikita na nag-aari sa libutan. Sa kadili mga ito, laban sa hukbong spiritual ng kasamaan sa kalangitan. Hindi po experience. This is the power. This is the application. Kaya
kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos. Di kang gawa kanini. Upang kayo'y makatagal sa araw ng masama at kung magawa na ninyo, lahat ay tumayong matatag. Kaya tumindig kayo na ang inyong mga baywang ay nabibigkasan ng katotohanan. Suot ang baluti ng katuwiran. Natapos natin yun. At nakasuot sa inyong mga paa ang pagiging handa para sa Ebanghelyo ng kapayapaan. Hopefully, sa Sunday next, ibibigay ng Panginoon, pupunta tayo sa verse 16. Kasama ng lahat ng mga ito, taglay ninyo ang kalasag ng pananampalataya. Sa pamamagitan nito ay inyong masusugpo ang nag-aapoy na palaso ng masama. Let's pray. Maraming pong salamat, Panginoon, sa inyong salita. Bahala na po kayo, Lord. Tulungan po kami na patuloy namin itong masalo at maunawaan. Sabi mo, ang iyong salita hindi babalik sa iyo na walang ginagawa. Papangyarihin po nito sa bawat buhay namin. Isa-isa mo kaming tulungan. Makita namin ang mabuting balita, ang mensahe. Kaya nga si Apostol Pablo ay ganoon na lamang kanyang pananaw sa buhay dahil kay Kristo siya nagtagumpay na. Ganoon din kami. Alam mo yung mga alalahanin namin sa buhay. Alam mo yung kinakasangkutan ng aming buhay. Please help us. Lord, magkaroon kami ng lesson dito at kami ang unang baguhin mo. Lalong-lalo na ngayon, masama ang araw. Ang mga araw, tulungan mo magdepende sa inyo. Naalala po namin sa umagang ito, ang kamatayan ni Kristo, ang tanging mensahe ng Bible na siya namatay. At siya muling nabuhay at siya ngayon ay nakaupo sa kanan ng Ama sa langit at namamagitan sa aming lahat. Yan daw ang aming puso. Isa-celebrate namin ito ng may kasiyahan, ng may kagalakan dahil si Kristo ay nagtagumpay. At kayo, narito kami, tinatamasa po namin ng iyong biyaya. O aming amang Diyos. Gawin po namin ito ng may pagsamba. Ng may pagpapasalamat sa inyo. Itulad mo kami kay Pablo. Nakita niya ang buhay, ang kompletong buhay, ang perfect life, ang total picture ng buhay. Kung paano sa lahat ng ito, kami higit pa sa mga pagtagumpay. Maraming pong salamat sa inyo, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Mamaya awitin natin yung It Is Well ulit.